Nako sa SONA, ilalaglag na si Tamba. Hindi, ito hindi to sa akin galing Ito yung mga hinala ng iba na sino ilalaglag na mas mataas doon sa magsaseta na mataas. Halimbawa, si Bongit, pinagbibintangan na siya ang mastermind. Di ba? Hati yan, yung iba naman hindi. O sige, doon tayo sa pinagbibintangan si Bongit na mas marami na siya ang mastermind kasi siya pumirma ng budget. No? O kaya, palagay natin siya. Doon tayo lumagay sa mga grupo na kung saan pinagbibintangan siya. No? Tanong, sino mas mataas na ituturo niya? At mapagano, ang hinihinaan ng iba, ito, pagpalagay nyo itong chore lang to lahat, chismis lang to. No? Para safe na safe, diba? Chismis na lang to. Ito, kung ituturo nila si Tamba, tapos na sila. Pangalawa, sabi ko nga, kung ituturo nila si Tamba, scripted lang. Pero, hindi ka magtuturo kung hindi mo itutuloy. Halimbawa, sinabi mo, ikaw ang mastermind Tamba. Halimbawa, pa-explain ko lang So, sasabihin mo, tapos hindi kakasuhan kasi wala nakita. Ay, nagpaparatang ka. Niloloko mo taong bayan. Kasi sinabi mo siya mastermind, kaya mo sinabi yon hindi dahil sa utak mo lang. Dahil may batayan ka, kaya mo sinabi mastermind. Ito, senaryo lang to hindi ko siya sabi ito yung mangyayari Possible lang to, chore lang to siya sabi ko sa inyo. Huwag niyong paniwalaan to, Paalala ko lang sa inyo, Binibigyan ko lang kayo ng idea na pwede may mga possible na mangyari sa araw ng SONA kasi may ituturo daw sila. Hindi naman pwede si Bonoan kasi ginawa nilang state witness. At di rin pwede si Revilla. Kickback lang yon. Sabi, hindi, lalong-lalo hindi pwede si Marcoleta sa si Jinggoy. Diba? Si Jinggoy kickback. Si Marcoleta, alam niyo naman, plunder sa ano yon, sa donasyon yon. Inventong plunder na pinalabas, donate, may kapalit kahit wala. No? Okay, wala yon. Okay yun. Sino ituturo nila na pwedeng possible na malaki? Kasi malaki dapat ituturo nila. No? Hindi pwede si Saldi. Pag si Saldi tinuro nyo, niloloko nyo kami. Hindi pasabog yun. Kasi matagal nyo nang tinuturo si Saldi at katunayan, hinahanap na nga siya sa ibang bansa at papauwi na nga, papadeport. Kinancel pa yata yung papel, passport, di ko alam So hindi pwede si Saldi. May ituturo kayo dyan, mas malaki kesa kay Saldi. Sino ba? Wala ko ibang naisip, sensya na Speaker Di ba? Pag tinuro nyo si Tamba, isinari lang to, ulitin ko sinari to, baka sabihin mo, tingka alam mo, kayo na muna kuha yung impormasyon na yan. Hindi po, ito ay possible o mga tsorya lang na possible na may mga sandali, may nako. May possible na may tumawag lang. May possible na yun ang mangyari. Hindi ko sabi ito mangyayari. Saan mo nabalitaan yan? Walang ganun. Ito lang po ay possible. Pag si Tamba pinagbintangan nila, kasi pambibintang tawag doon ng mga grupo na kabila. Kasi sabi nila, malinis daw si Tamba. At si Tamba naman sinabi na si executive. Tama? So, lumalabas, si Tamba malinis sa kanila. Pag tinuro mo si Tamba, disgrasya. Kasi magkakaroon ng, alam nyo naman, magkakaroon tayo ng tinatawag na away, laglaga na ika nga. Sabi niya, ibig sabihin, magkakaroon dito ng paghahati. Hindi ahati ang grupo. Mahati ngayon ang sambayan ng Pilipino kasi maraming loyalista, maraming kay Tamba. Tama? Kung ituturo nila si Tamba, kasi hindi pa kumpirmasyon Si Boying pala nagsasabi sa ombudsman na kinasuhan si Tamba ng ombudsman plunder, nasa preliminary investigation na, okay, granted, sige. Pero paano pag tinuro sa SONA? Ayoko pang unahan ng SONA, pero tsorya lang Paano pag tinuro sa SONA? Tapos na. Maraming congressman na nasa side ni Tamba. Tandaan yan. Takot na takot niya lahat sila, banggit ni si Tamba, di ba? Ni si Saldi ko nga dati, di ba? Na si Ridon nauutal nabibilao ka pag binanggit si Saldi ko di ba? Lalo si Tamba. Pag binanggit mo si Tamba, may kalalagyan ka. Alam mo yan. di ba? Takot na takot niya si Pinky dyan Ni hindi mapatawag May interparliamentary courtesy daw di ba? Ibang klase si Tamba. Hindi nyo pwedeng yariin yan. At pag nangyari yan, ang tsorya ko lang, pwede mag-walk out ang karamihang congressman sa SONA. Hindi ko alam, pwede yon. Hula ko lang to hindi ko sabing, eto mangyayari tsorya ko lang to, kaya hula, pagpalagay yung hula. Ano mangyayari? Pwede mag-walk out Hindi ko sasabing totoo to, pero may possible. Kasi laglagan Papayag ba naman yung mga kadikit ni Tamba na congressman? Palagay natin hindi ko sasabing totoo to Kung halimbawa may kinuha man na maleta sila, kasabot si Tamba, papayag ba na congressman pabayaan si Tamba? Hindi po pwede. Magkakalaglagan.
magkakasiyasatan. Kailangan walang kumanta. Kailangan sintonado lahat. Di ba? Ngayon, makikisama lahat. Pwede mag-walkout yung iba, magalit, pag i-announce si Tamba doon. Pero wag hintayin natin kung i-announce si Tamba bilang mastermind. Kasi sabi nila may papaputokin daw na mastermind. Isisiwalat daw yung flood control. Pag sinabi isisiwalat, na-solve mo na. Okay na. Okay, kung di mo na-solve, malapit na matapos. Nandiyan na tayo, 80% o 90% na. So, ibig sabihin, pag 90% na, kasama na dyan. Kung kasama ang chairman ng budget appropriation, imposible hindi kasama ang speaker. Tandaan nyo yan. Alam ko, nag-approve ang speaker. So, ito ay chorel lahat to Hindi ko sinabi, ito, munting kalaman, ganito mangyayari talaga. Hindi. Chorel lang to at nagbigay lang ako ng senaryo na possible na pwedeng mangyari sa SONA. No? Pero, syempre sa SONA, isang mapayapa na sa mga mag-rally, huwag manggugulo. Yan ang tama. Wala manggulo, wala ano, pero maari magkaroon ng tension sa loob kung may i-announce na kung sino yung mastermind. Kasi malamang may masasagasaan. Chore lang yan chore lang, hindi mangyayari yon Possible lang yon lamang ang hindi mangyayari. Huwag yung i-ano yun, baka sabihin pa, kasi pag baka bukas sabihin so namunting ka alam ba, di naman nangyari siya, sabi mo nag-walk out. Chorya nga lang akin lang Kung tumama, di okay. Di ba, bida ka, pag hindi tumama, huwag mo paniwalaan, sabi ko. Yun lang yun. Nagbibigay lang ako sa inyo ng mga, parang, halimbawa, parang tayo nangangarap, what if kung makulong si Tamba? What if, di ba? Alam mo yun, hindi naman nangyari hanggang ngayon. Parang ganon. O ngayon, pag yan nangyari yun, katapos-tapos na talaga. So, lumalabas, talaga, magtuturo sila bukas, hindi man mastermind, kasi imposibleng hindi nila magturo bukas kung ano Siyempre, bibida sila SONA, bibida nila So, anong gagawin nila? Magtuturo sila. Kailangan masolve mo to. SONA mismo may announce ka. Hindi po pwede na iimbestigahan ulit natin ang flood control issue. Hindi po pwede yon. Nakakahiya sa SONA yun. Kasi nakaraang SONA, sabi mo, mahiya naman kayo. Kaya ngayon, hindi natin alam kung mahiya ulit tayo. Hindi gano'n, Maaari may resulta na. Kasi nasa preliminary investigation na si Tamba. May improve, dami na natutuwa kasi nga nakakasuwa na. Pero hindi natin hawak ang puso ng mga congressman na sumisimpatya kay Tamba. O ito, pakinggan nyo si Jay Guevara sa kanyang pahayag tungkol sa mga mangyayari. Sa mga nangyayari lang. Breaking news. Nagkakagulo-gulo na sa loob ng Devil Group. So ano ba yung Devil Group? Yan yung Devil Group, yung sila Tamba, sila Lisa, sila BBM at iba pa. So nagkakagulo-gulo. Dahil nga dito sa balita, na may isa-sacrifice daw para magustuhan or matuwa ang taong bayan dito kay BBM. Tapos vlogger na naman yung sinacrifice. No? Kagaya nung isa. No, kagaya nung isang vlogger na sinacrifice dahil nalaman ang ibang mga sindikatong gawain ng mga Unipuri. Alam nyo kapag nangyari talaga to, sobrang saya namin. Yung tipong kayo-kayo na mismo yung nagpapatayan. Yung tipong kayo-kayo na mismo yung yung gumagawa ng mga lapida nyo. Naku, ganda nito. Kaabang-abang talaga to mga banateros. At alam ko marami na namang iiyak dito sa video to dahil sasabihin na naman ng iba dyan fake news na naman tayo tingnan na lang natin sa July 27. Sa SONA. May mga bali-balita kasi mga banateros na isa sa 3 demonyo ng Pilipinas ay magkakaroon ng laglagan sa 20 Yan siya sabi natin. Hindi natin alam kung sino yung mataas na opisyal na ilalaglag nila. Sabi ko nga, kung si Saldico, hindi po pwede. Kasi matagal nyo nang initsapwera si Saldico. Ang katunayan, di na nga siya makauwi ng Pilipinas kasi nga uhulihin siya Tama? So, hindi nyo po pwede sabihin sa oras ng SONA, si Saldico mastermind. Hindi po pwede. Diba? Niloloko nyo kami. Diba? Kasi alam na namin isa yon, alam namin. Diba? So, hindi rin pwede si Bonoan. Kasi ginawa nyong state witness. Tama? Sino pa ba mas mataas kay Bonoan at kay Saldico? Hindi naman po pwede si Cabral. Kasi si Cabral wala na kuno. Diba? Hindi po pwede yan. So, sino? Si Bersamin?
Sino? Si Marcoleta? Hindi kayo mag-isip. Sino? Ang possible na ituturo nila, sige kayo mag-isip. Di ba wala kang ibang maisip kundi si Tamba? At kasi si Tamba yung kinakasuhan ngayon. Okay sana kung hindi kinasuhan si Tamba ngayon. Wala tayong problema. Hindi nila ituturo yon. Eh ngayon baka ito. Kaya magkakalaglagan. At dito magkakaroon ng function-function. Magkakalaglagan na dito. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero tatlo pwede possible na mangyari sa SONA. Hindi i-announce kung ano yung flood control issue mastermind, o i-announce si Tamba yon, o pangatlo, i-announce ibang tao. Kontraktor. Kontraktor talaga. Katulad ni Diskaya. Kasi isang kontraktor lang na parasahan eh. Si Diskaya lang eh. Paano yung iba? Hindi ba inimbestigahan yun? Nakapagtataka kasi eh. Di ba? Hindi pwede ituro si Diskaya. Nakakulong na si Diskaya. Niloloko nyo kami niyan. Kailangan makapagturo kayo ng bago at mas mataas. Yan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino dyan sa SONA na yan. Tama? 27, sa July 27. Kaya yan yung talagang inaabang-abangan natin at masayang-masaya na naman ang mga DDS, mga kapwa ko DDS dito dahil sa mga mangyayaring ito. Kung magsusuwagan na itong si Tamba, Lisa at BBM, so sino na ang magpupondo sa mga vlogger? At malamang sa malamang magagalit si Boss B dito dahil wala siyang pwedeng panigan sa mga ito. Kawawa mga vlogger, wala Totoo yun. Walang mapapanigan sa dalawa kung sakaling magkaaway-away sila. Hindi natin alam kung scripted yung away nila. Sa tingin ko, hindi naman scripted eh. Kasi hindi papayag ang sino man, i-scripted ka, ikukulong ka. At i-announce sa buong Pilipinas, ikaw ang mastermind. Tapos scripted lang pala. Kalokohan yun. Kababaan ng puri yun. Maliban na lang kung binabana nila yung puri nila, pati dignidad nila, binabana nila para lang wag matuklasan yung maleta. Maliban na lang kung ganun, ha? Pero kahihiyan yun pag i-announce ka. Yung tipong bibili ka sa sari-sari sa department store, babatuhin ka ng kamatis, yung sobrang gigilsin ng tao kasi palakad-lakad ka pa. Di ba, nabaitaan pa nga si Tamba, nag-donate daw ng $5 million. Biruin mo, nag-donate siya ng $5 million na dati sa alumni niya ata sa community. Di ko community ba yon? Nabalitaan yon? Nag-donate si Tamba ng $5 million. Ilan yon sa peso ng Pilipinas? Nakapag-donate ka ng 5 million, dinonate mo lang? Hindi mo dinonate sa mahihirap sa Pilipinas? Di ba? Pero ang tanong doon, sige, puso mo yan. Ikaw nakakaalam kung sino tutulungan mo. Okay, granted. Pero tanong, saan mo kinuha yung pera na yun? Bakit may pera ka? May business ba to? Wala, may business. Isko, sila ano nga eh, sila Ramon Ang, sila Chabit, hindi nagdodonate ng ganong kalaking pera. Pag nagdonate ka ng ganong kalaking pera, $5 million, ibig sabihin, yung pera mo sobra-sobra sa higit pa dun sa alam ng ibang tao. Ganon. So, ba't sobra-sobra pera mo? Ano nangyari? Di ho ba? Ito na, nataka lang ako. Wala nang income. Paano ba yan? Taka na kawawa itong mga vlogger na to. Pamamatay sa gutom tong mga to pag nawala si Boss B. Kapag wala nang nagpupondo sa kanila. Pero grabe, no? Biruin mo, dahil dito sa balitang to, kung magiging totoo man to, dito natin talaga masusukat kung gaano sila kademonyo. Diba? Yung tipong, alam mo yun, yung tipong sila mismo yung maglalaglagan, sila mismo yung magsisiraan. Napakaganda nito. Napakaganda nito para sa atin at napakahirap naman nito para sa side ng mga bayarang mga vlogger. Ang malupit pa nito, ang isa pa sa mga aabangan natin, magkakagulo-gulo yan sila. Hindi nila alam kung sino yung susuportahan nila, kung susuporta ba sila doon sa kabila o susuporta sila dito sa kabila. Kasi nga maghihiwalay na talaga tong dalawang panig na to. Ang tanong, no? Ang tanong, sino ang magpupondo sa mga trolls? Kawawa naman tong mga trolls na to. Pag nawala yung mga nagko-comment sa social media, isa lang ibig sabihin. Hintayin mo natin matapos ang SONA. Pag nawala yung mga nagko-comment alam niyo naman yung mga nagko-comment sa social media, yung mga konti lang yung friend, 112 lang yung friend,
tapos makita mo zero yung iba, walang friend, kagagawa lang. Kasi iba kasi, ang Facebook kasi ang nangyayari, pag gumawa ka ng account, wala kang pinopost, pwede kang hingian ng ID. May ganun eh. Hindi ko alam kung ngayon pa pwede pa yon, na active pa yung ganun. So pag wala kang mapakitang ID, iti-terminate yung account mo pag na-report. So gagawa ka naman ng panibagong account. Madali lang gumawa ng account. Zero friend, zero post. Tapos magko-comment yung ganun minsan. Kagagawa lang last two months ago. So troll ka. 'Di ba? Maraming ganun. Kung nawala yung mga ganun sa social media, isa lang ibig sabihin. Pagkatapos ng SONA, tapos may in-announce, basta abangan natin. Hindi natin alam ang mangyayari sa SONA. Nagbigay lang tayo ng mga possible. Abangan natin. Kung yan, pagkatapos ng SONA na i-announce ang mastermind, tsak mawawala mga trolls eh. Maniwala kayo. Bakit? Hindi nila alam kung anong kakampihan nila eh. Maliban nila kung may tasking sila. Pati yung mga vlogger, di mo alam. Ngayon kami mga vlogger ngayon, di mo alam sino kakampihan. Yung iba na natili kay BBM. Yung iba sumasegue na kay Lenny. Hindi nila maintindihan eh. Parehas mahina. Mahina si Lenny, mahina yung kabila. Kay Rapi naman yung iba, mahina. Kay Trillanes, mahina din. Hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Ngayon, ang mga loyalista, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nakakampi. Inaway nila lahat eh. INC, inaway nila. KOJC, inaway nila. Si Robin Padilla, mga Muslim, inaway nila. Sino kakampihan nila? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa kakaaway nyo, wala na kayo mapupuntahan. Kundi yung BBM nyo na lang. Yung mga loyalista. Kaso, pagkatapos ng termino niya, tapos na rin ang era ng mga yan, mananahimik na yung mga yan. Saan kayo ngayon pupulutin? Sinesegue kayo ngayon kay Lenny. Diba? Yan ang papunta-punta nila. Yan ang katotohanan. Yung isa pa ata, naguhulog pa ata ng bagong kuhang sasakyan. Tapos mawawala na agad ng income. Hatakin na yung sasakyan ng isa. Kawawa naman. Ang pinakamalapit pa dito mga banateros ay on air or live. Live gagawin itong laglagan serye na to. No? Kaya talagang nakaka-excite, nakakaabang-abang ang mga mangyayari. Kaya sabi ko, tangina kapag nangyari to, unang-una, bukod sa palabas lang, bukod sa pwedeng maging palabas lang to, para lang maging mabango yung isa. Yan, pwede yan. Pwedeng palabas lang yan. Sinakripisyo nila yung kahihiyan nila sa buong Pilipinas, papagtakpan lang yung maleta para bumango lang yung isa. Pwede. Tumaas lang yung rating ng isa. Kasi effective eh. Effective eh. Negative 27, naging negative 7 na lang. Nung in-announce na may kaso na si Martin. Marami, ibig sabihin, may mga tao nasa gitna lang, hindi naman DDS, hindi naman loyalista, hindi naman pinklawan, nakapag-decide sila. Ganito, sige. Kay BBM ako. Kasi nagagawa niya na yung gampanin mo eh. Kaya tumaas konti yung survey. Kasi iba dyan, alam naman iba dyan eh. Walang pakialam sa politika eh. Gitna lang eh. Kung saan sila makikinabang eh. Totoo yan. Halimbawa, may malaki silang business. Hindi ka pwedeng kumampi sa kabila at kabila din, mapag-iinitan ka. Kailangan neutral ka lang pag businessman ka. Diba? Wala kang kakampihan. Sinod ka kapag gitna ka lang. Yun yung mga nagdidesisyon. Minsan, kaya yung survey, minsan buwabagsak at tumataas. At pwedeng talaga nagkakaroon na ng suwagan. Nagkakaroon na ng suwagan sa pagitan ng mga demonyo sa lipunan. Kaso, napapaisip ako. Etong si Ma'am Shitars, close friend niya si Nasnip. Balik rin niyo yung Nasnip, ha? Para maintindihan niyo. Close niya si Nasnip. Kaso, etong si Nasnip, tapos si Jusawa, nagkakalabuan na. So, sino yung papanigan niya? Diyan tayo. At etong si Boss B, na nasa gitnaan ng tatlong demonyong ito, mukhang maguguluhan din. Kasi, syempre, pero, di ko alam kung saan siya papanig, pero mukhang talagang nagkakalabu-labuan na sila. Ngayon, kapag mawawasak itong apat na demonyo na to, magkakaroon sila ng hidwaan. Kawawa ang mga vlogger. Wala na silang pagkakakitaan. Guys, may napansin ako dito. Ito lang ha. Ulitin ko ha. Ang lahat ng sinabi ko, tsorya lang. Hindi ito yung mangyayari sa SONA. Dahil sa SONA, syempre, ang inaasahan ng tao dyan,
maganda ang sasabihin ng presidente. At resulta rin ng mga nangyari past year. Tama, yung mga nagawa niya. So, hindi ka pwede magbanggit dyan na yung bigo ka. Tama? Ngayon, nagbigay tayo ng mga tsorya na atin lang, haka-haka lang, huwag niyong paniniwalaan, na may possible na ito mangyari. Pwede si Tamba, eto, chismis lang din to. Si Aimee saka si Tamba, pwede magkampi. Kahit alam mo naman, si Aimee kapatid pa rin yan. Pinsan buo pa rin yan ni Tamba. Tama? Pwede silang magkampi. Insan, ano ba problema? Sige, join post tayo. Nakikita ko lang sa comment section niya, pero di natin alam, possible yan mangyari. Sige, ganito gagawin natin, Aimee. Di ba? Kasi ako dinidiin. Kasi ganito yan eh. Ang may natutuklasan kasi ang iba diyan na maari daw si Bonget. Hindi naman talaga may kapakanan ng lahat ng yan. Kundi yung isa, yung partner. Totoo yan. Hindi totoo. Maaring nadidiktala ng partner yung mga nasa paligid. Di ba? Kasi maraming sasabi, mabait daw talaga si Bonget. Kahit si Toby Chanko eh. Nagtataka sila. Hindi, ito real talk to ha. Baka kasi DDS kayo, nakikinig kayo, baka sabihin nyo eh, pinupuri natin si Bonget. Hindi. Doon tayo sa katotohanan. Sinabi ni Toby Chanko, mabait daw yan si Bonget. 30 years niya nakasama yan, natatandaan nyo. Nagtataka siya, ba't nagkaganyan? So, ibig sabihin, dalawa lang kaya sumama ugali mo. Ang alam ko ha, dalawa lang kaya sumasama ugali ng tao. Sa kapangyarihan at pera, magkakambal yan eh, kapangyarihan at pera eh. At may nangsusulsul sa'yo na under ka. Ibig sabihin, may mas mataas sa'yo na ikaw ay sumusunod lang doon. Di natin alam kung asawa niya. Di natin alam. Di ba? Kaya dito, sa nangyayari ngayon, unti-unti na unawaan ng tao na may mali sa sistema na ngayon ng bansa dahil sa mga namiminuno. Yung kasi ang usga ng tao ngayon eh. Bakit? Una, mataas na kuryente. Hindi yung flood control issue, hindi na matuklas-tuklasan yung flood control issue. Ayaw ng para ngayon. Pero ngayon, biglang magkakaroon ng SONA, i-announce daw, wala naman sinabi i-announce, pero may malaking pasabog sasabi ng iba na inaabangan. So, lumilikod sa isipan natin halo-halo na yung mga bagay na nagpapahirap sa Pilipinas, masusolusyonan ngayon sa SONA. Tama? Iisipin mo ngayon, isa dyan siguro yung flood control issue na matagal na natin hinihintay na sino ba talaga big fish. Baka sa SONA banggitin, ano na resulta. Tama? Yun ang inaano natin. Ngayon, hindi maalis sa isipan ng mga tao na magkaroon na sila ng mga tsorya tulad natin na may mga possible na mangyari. I-announce mo kaya yan? May mastermind kaya na maipalitaw? Sa SONA mismo? O after o before na? Kita mo? Nuggets nyo? Ano ang i-announce mo na malaki? Nakatatatak sa tao. Meron ka bang ginawang malaking tulay or etc. na, eto na, flood control, sabay-sabay na, tinatapos na ngayon. Sa 2027, okay na lahat. May ganun ba? Hindi papayag ang tao kung uulitin mo lang yung ginawa mo dati. Na mahiya naman kayo. Kailangan may resulta na. Kaya ayoko nang kumain ng kanin eh. Ayan no. Kaya ayoko nang kumain ng kanin eh. Tangina, pamimigay ko na to. Ang sagwa. Oo nga pala, yung... Okay. Dito tayo kay Eric Celis. So, bantayan natin ito kung ano ang sinasabi ni Ping Lacson na mayroong na-discover siya. O yan, isa pa yan. Yang kay na-discover ni Pinky. Sa bagay, hindi pwede isama sa SONA yan kasi nag-iimbestiga pa lang yan. Hindi natin pwede isingit yan. At kung isisingit yan, tagig lang yan. Di ba? Ang mahalaga dito kasi, yung main event na nangyari, kailangan may announce mo. Pero hindi yan na-discover, no? Ibinigay sa kanya yan at alam naman natin po nang galing posible yan sa kapatid mismo ni Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano. Maybe sometimes blood is thicker than water
but money is forceful than water. Ganyan na ganyan ang taktika nila Ping Lacson, no? Pinapadama ka tapos bigla kang titiklasin. At ibinunyag yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bantayan po natin kung anong mga ghost projects itong binabanggit niya at ano pa ang maniobra nila Lacson at nila Matibag laban kay Senator Alan Peter Cayetano sa layunin nila na maparalisa at mailulumpo nila ang natitira pang boses ng mga non-Marcos controlled, non-Marcos dominated na mga natitirang senador sa grupo at hanay nila Senator Alan Peter Cayetano. 8 na lang sila po. At kung may papakulong pa within the year, 2 to 3 months daw makukulong na si Alan Peter Cayetano at atat na si Ping Lacson na mangyari ito sa Grabe, no? Pinakukulong lahat nila, no? Yan ba laman ng SONA? Marami na pakulong! Oh, may nakita ko isang post, ipakukulong daw si Tamba sa araw ng SONA. Di naman pwede siguro yun. Kasi busy yung mga tao eh. Hindi naman pwede yun. Di natin alam, pero tingnan natin. Di natin alam. Wala imposible sa nangyayari ngayon eh. Di natin alam. Kasi ang gumawa ng sulat, si Bonget, di ba siya doon ang sulat nang i-announce niya sa SONA? Di natin alam kung may nakalimutan siya o may isasama siya doon. Malamang kasama dyan yung West Philippine Sea. sapagkat hindi niya kayang tiisin na siguro ang mga matatalas at maliwanag na pagbubunyag sa kanya na ginagawa po ni Senator Alan Peter Cayetano. Abangan mga kababayan at wag nating tantanan ito sapagkat it is now confirmed na ang mga maniobra sa case build-up, panggigipit at panunupil sa mga kapwa senador at ang kasaklap-saklap na ikinasapit po ng pagkakakulong ng isa sa mga tumatayong kritiko laban sa mga katiwalian at korupsyon ng gobyerno at kritiko mismo laban kay Ping Lacson ay naipakulong nila. At ngayon, hindi makapag-participate sa deliberation or trial sapagkat non-bailable ang offense, kagaya po ni Senator Jinggoy Estrada, and sila po ay mukhang papatawan na ng 90 days or 6 months suspension ng Sandigan Bayan. At medyo contentious issue yan dahil kahit hindi makuha ang 16 kung wala po at may suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Marcoleta, pwede bang bumaba ang reference threshold para sa mga ginagawa na mga pag-compute sa constitutional requirement. Dahil kung may suspension, si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, hindi sila muna considered part of the Senate. Yan ay gray area, mga kababayan. No? Hindi pa yan ganun kadali. Pero malinaw na doon patungo ang diskarte na ito nila Ping Lacson. Pilayan at lumpuin at paralisahin ang ano pamang natitira na hibla ng oposisyon sa hanay ng mga senador na nakalinya din po kay Senator Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong umiinit na naman na issue tungkol sa South China Sea, West Philippine Sea. At kaya nga po ay nagkaroon pa ng phone conversation si Marcos Jr. at sila US President Donald Trump, no? Matapos ang pagbisita sa Pilipinas ni US State Department Secretary Marco Rubio, mga kababayan. At napag-usapan itong nangyayari na pangbubuli, pananakit, pang-water cannon ng mga Chinese Coast Guard laban po sa ating mga naval forces ng ating armed forces of the Philippines. Diyan po sa naturang area. O yan, isa pa yan. Yang sa West Philippines pala ito Pag-uusapan din yan malamang kasi etong West Philippines na to, ginagamit ngayon ng mga politiko na gustong tumakbo sa 2028. Ginagamit nila, nagtatanggol sila kuno
yung China, iinitin nila, oo, may usapin tayo tungkol sa agawan ng teritoryo. Pero hindi para umatitude ka, nasa public servant ka ng Pilipinas, a-attitude ka ng hindi maganda, aasal ka para labanan yung China. Para pagmukain mo na bida ka, ipinatatanggol mo ang Pilipino laban sa China. Kasi ganun ginagawa mo eh. Para, siguro pustahan tayo. Tatakbo yan, malamang, sa politiko. Yung Coast Guard na yan, na alam niyo na kung sino yun. Tatakbong politiko yan, malamang. Pagtakbo ng politiko, taasa na, tapos na, and then, wala na. Kunwari, pitanggol mo ang Pilipino, pagkatanggol natin laban sa China! Hindi niya inisip yung bilang yung diplomasya natin sa kabilang kapitbahay natin China. Puro gusto niya bakbakan. Hindi mo lang kung susugod eh. Hindi mo alam ano yung Pilipinas pinisinisin diyan para magayad sa China lalo eh. Mag-away-away eh. Hindi gumagawa ng matalinong hakbang. Ang gusto ganyan. Di ba? Gumawa siya ng karikature ng presidente ng China. Tapos nung binawian sila na gumawa ng unggoy, galit na galit. Ano ka? Gusto mo ikaw lang? Di ba? Yun ang wala sa katwiran. Tama namang ginagawa nyo. Kaso mali yung katwiran nyo. So kailangan po nating tingnan ito sa balanse at makatotohanang perspective. Okay? At nang sa ganun ay mailugar natin ano ba talaga ang nangyayari at bakit pinapainit na naman ngayon nila Marcos at ng kanyang propagandista kasama po ni Gibo Teodoro ang tensyon at banggaan sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng bansang China. Kasi yan lang kasi, ako sorry lang yun kasi nakikita nila, yun lang ang nakikita nilang paraan para tumaas ang rating nila. Kasi alam nila, ang mga Pilipino, makitao, na uy, ayaw namin na api kami ng ibang balahe. Gusto namin may tatanggol sa amin. Kaya pag may nagsalita laban sa China, pakiramdam ng mga Pilipino, hero yung tao na yun. Kaya yung tatakbong senadora dyan eh. Di ba yung senadora tatakbong presidente, nangangarap. Kailan nyo na kung sino yun si Virus. Kaya nga todo tanggol siya sa mga Pilipino sa laban sa China eh. Pakiramdam niya kasi, lahat ng Pilipino papalig sa kanya. Hero siya. Hindi ganoon nangyari. Alam niyo bakit? Kasi yung mga Pilipino nagising sa katotohanan. Iniisip ko bakit mo sasabihin na kami pitatanggol mo sa China? Tama? Ang ingay-ingay mo, mahal mo kami. Pinatanggol mo kami sa China. Sa madaling salita, pinatanggol mo kami sa kalahi. Sa madaling salita, iniingatan mo yung lahing ito at yung soberanyang ito para sa China. Tama? Laban sa China. Tama? Bakit nyo tahimik kayo nung hulihin si Tatay Digong at si Bato aarestoin ng ibang lahi? Di ba ganun din yon? Sa madaling salita, ang usapan dito, hindi lahi, kundi yung gusto lang ninyo makinabang kayo. Tama? Kaya yun natuklasan ng tao na kung bakit kahit anong kampi nyo sa mga Pilipino laban sa China, hindi kayo pinapanigan. Di ba? Kasi hindi namin maramdaman sa inyo yung tunay na pakikipaglaban nyo sa China para sa aming mga Pilipino. Napaplastikan kami sa pakikipaglaban nyo sa China. Ang nangyayari, ang paningin namin, gulo lang ang ginagawa nyo. Ang nangyayari, ginagawa nyo, pinag-iinit nyo lang ang China laban sa mga Pilipino. Yun ang pakiramdam namin. Siyempre, ginagalang namin yung pakiramdam nyo. Yan ang pakiramdam nyo eh. Pakiramdam nyo, hero kayo ng mga Pilipino, pagtanggol kayo laban sa China eh. Diba? Pero ang totoo, naramdaman namin, nakikita namin, ayaw namin magsinungaling. Ganon na nangyayari. Ginagawa niyo yan para sa sarili niyo kapakinabangan, hindi para sa aming mga Pilipino. Dahil kung talagang mahal niyo Pilipino laban sa China, noon pa kayo nagsalita, hindi yung ngayon lang. Ngayon lang yan, wala pa isang taon eh. Nagsimula yan eh. Diba? Totoo? Diba? Una sa lahat po, ang pinag-aagawan po natin ay hindi teritoryo. Hindi po actual territory. Ito po ay exclusive economic zone at mga maritime and navigation issues tungkol po sa magkakadugtong na mga body of waters na ito. Ito malamang pag-uusapan din sa sa zona to. Hindi ko alam kung pag-uusapan o hindi. Yung tungkol sa teritoryo na yan, ano na ba resulta?
Tayo ba itutuloy natin pakikipag-asar natin sa China o diplomasya tulad ng sinasabi ni Senator Marcoleta? Hindi. Walang ibang paraan ngayon. Corner tayo eh. Hindi naman tayo kasi makapangyarihang bansa eh. Kurakot nga tayo eh. Ang China makapangyarihan. Aminin nyo. Ngayon, wala tayong, no choice tayo, na kundi magpakumbaba at dumiplomasya. Hindi pwedeng daanin sa away, gulo, makipag-asaran, makipag-alitan ng mga karikatur. Walang pupuntahan yan. Kapag yan ginawa mo, isa lang ibig sabihin mo, iniinit mo lang yung laban ng Pilipino at Chinese, sinisindihan mo. Yun lang ibig sabihin yan. Teritoryo po ang pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa actual territory ng ating nakatakda at nakasaad na 7,107 islands. Wala pong inaangkin ang China sa 7,107 islands. Subalit dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi ng tinatawag sa buong mundo na South China Sea, maraming claimants. Hindi lang po Pilipinas ang mayroong conflicting claim. Sa pagitan ng China, mayroon din pong Malaysia, Indonesia, Vietnam. Nangangamkam din po yan ng mga area na nandyan po sa tinatawag nating West Philippine Sea na bahagi din po ng South China Sea. Yung South China Sea, I think, is around 3.5 million acres of body of water. So napakalawak po yan, 3.5 million acres, not hectares. Acres of body of water, malaki. Malawak po masyado yan para pag-agawan. Ang punto natin pwedeng pag-usapan. Pero iginigiit natin ang isang confrontational na pamamaraan. Bakit hindi tumawag din si Marcos Jr. at buhayin ang diplomatikong pag-uusap kay Xi Jinping, no? Tama. Bakit Bakit di pwedeng gawin yung diplomasya? Sasabihin nila ganito. Kasi ginawa na nakaraan yan, hindi naman umepekto eh. So kung hindi umepekto, gagawin mo, makikipag-away ka na lang. Di mas lalong hindi epekto yun. Saan ka nakakita na inaway mo na umepekto? Kahit anong larangan, sige. Mapa-biblical, scientifical, medical, saan? Kahit nung huling, kasi dati kami, nakaraang buwan lang, nahuli kami. Kasi yung kasamahan ko, yung sasakyan, dumiretso, nasa U-turn, bawal parang dumiretso. Bago-bago lang din kasi driver yung kasamahan ko. Nahuli kami. Pero, yun naman kasi, galing kaming rally. Di ba? Alam nyo na yun. Ngayon, mabait yung enforcer yata yun. Sige, warningan kayo namin, sir. Nakiusap kami. Na, sir, pwede ba? Huwag nyo na kami tikitan, sir. Hindi namin alam, sir. Bago lang eh. Nagpakita ng lisensya yung kasamahan ko, baguhan lang. Kakaaral lang ng mga kalsada. Doon, talagang doon, para kumbaga, doon, nahuli, hindi kami nahuli, pinagbigyan kami. Nakiusap kami doon sa enforcer na, please lang, na, mamaya. daan pa siya kay Daming tumatawag sa akin. Ba naman yan? US President Donald Trump, di po ba? So, yun pong unang punto natin. Pwede naman siyang dumirekta eh. Pero bakit sarado? Hindi naman sarado ang China eh. In fact, kung sarado ng China na makipag-usap at umupo sa Pilipinas, instead na bangayan at tapang-tapangan ng mga postura ni Gibo Chudoro, edi sinarado na ng Chinese Embassy ang kanilang foreign post mission sa Pilipinas at pinalayas at iniject na rin sana nila ang ating mga foreign diplomatic and foreign mission sa China. Hindi pa naman eh. Ibig sabihin po, buhay pa ang diplomatic channel. Kung sana, marunong din po kumilan. Ito mga kaibigan, ito lang Huwag ka makikipag-away sa China. Turuan kita yung pinaka-spokesperson dyan. Makipagdiplomasya ka para sa relasyon ng China sa mga Pilipino. Kasi alam mo bunga niyan, ganito Pag pupunta ka sa China, magkakaroon diskriminasyon sa bawat lahi. Pilipino about China. Ito Pilipino to. Anong ka? Baka sa China magkaroon diskriminasyon. Di natin alam. Sa mababang tayo kasi nasa Pilipinas tayo ang nag-uusap yung matataas sa atin.
baka magkaroon ng diskriminasyon. Tama dito sa Pilipinas pag may nahuling Chinese, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Nagkakaroon ng ibang kaisipan sila na hindi naman dapat. At hindi naman talaga dapat. Na yung Chinese, aapihin mo, nahuli lang dito, nagkamali, sasabihin mo, ganyan talaga mga Chinese, walang kakwenta-kwenta. Bili mo na, yung galit mo sa China, todo. Kasi nga, may isang opisyal sa Pilipinas, kung sumindi ng galit, talagang todo. Imbis na diplomasya, kailangan may diplomasya sa Chinese. Diplomasya, hindi, lahat nakukuha sa diplomasya. Pwede ba, pagbigyan mo na ako, huwag mo na akong hulihin. Pwede ba, yung utang ko, next week na lang. Ganito, sabi natin, ikaw huwag mo ako sisingilin ha. Next week na tayo magbabayad sa'yo. Ba, makukutusan ka ng inutangan mo eh. Kahit sa karinderya eh. Kuya, pingin naman sabaw, okay lang. Bibigyan ka sabaw, baka may ulam pang konti eh. Subukan mo magalit. Pingin naman ako sabaw dyan. Kayo naman. Yaman-yaman yun, damot-damot nyo. Ewan ko kung bigyan ka. O, ganun din sa China. Kung hindi mo pakiusapan, kahit ako nahuli niya ako, sabi ko, pinakiusapan ko, boss, huwag mo na ako hulihin. Bigyan ako, hindi ako tinikitan eh. Lahat nadada sa diplomasya. Hindi sa pakikipag-away. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat kay Ka Eric Celis. At ulitin ko, tsorya lang lahat yun ha, yung katungkol sa Romualdez, ilalaglag na sa SONA. Tsorya lang yan. Maraming congressman mag-walk out sa SONA. Tsorya din yan. Kasi nga, baka may possible, kay Tamba lahat sila, syempre, hindi sila papayag na si Tamba malaglag. Maaaring sila magalit. Pero, tsorya lang yan. No? At si Amy at si Tamba at magkakampi na, hindi natin pwedeng masabi rin yan. Basta abangan natin sa SONA kung ano mangyayari. Mas maganda kung si Tamba makikampi na kay Amy, makisama para matuklasan kung sino yung mastermind. Kasi ayaw si Amy, sabi ni Amy, hindi siya pinapakinggan ng administrasyon eh. Hindi siya pinapakinggan. Si Marcoleta nga, kinulong eh. Di ba? Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakaya naman at isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan. Ingat lagi, paalam sa inyong lahat.